Alright, magandang araw muli sa bawat isa. Welcome sa inyong sa ating pag-aaral, salita ng Panginoon. Welcome sa lahat ng mga kids na nandito ngayon. Alright, so tayo mag-aaral na naman ng Biblia at ito ay sa malalimang paraan at sobrang lalim nito sa mga bata. Okay, makinig lang kayo, maintindihan nyo din naman ito. So ngayong araw na ito, ay pag-uusapan natin ang topic natin na pinamagatan kong how to have a balanced and fulfilled life. Okay? Alright, so generally speaking, sa pangkalahatan, sa buhay ng tao, mahalaga ang fulfillment. Katuparan. Sa Tagalog nila, katuparan, kaganapan ng iyong inaasam-asam na gusto mangyari. Everybody say fulfillment. Fulfillment. Yeah. Kasi ito yung kaisa-isang bagay na nagva-validate, nagko-confirm na nasa tama ang ginagawa mo. Ha? Nasa tamang landas ka, nasa wastong direksyon ka. Alright? Pag wala kang fulfillment na nakikita sa mga ginagawa mo, halimbawa, advokasya, no? Adhikain, mga pinagpapagalan mong gusto mong marating, maabot, unti-unti kang natutunaw. Para kang unti-unting nalulusaw, nawawala ng gana sa vision na nakita mo dati yan, nawawala ka ng vision sa mga ginagawa mo hanggang sa huminto ka na lang. Tama? Hanggang sa umalis ka na lang. May mga ganyan, ano? Now, ayaw kong mangyari ito sa atin, kaya ito ang pinili kong topic ngayon dahil ang gusto natin mangyari throughout this year ay matapos natin with flying colors ang taon na ito na na-fulfill sa ating buhay, sa personal na buhay mo, sa church natin, ang will ni Lord. Yan ang ating adhikain, tama? Alright? There has to be fulfillment in there. Alright? Yung ilan na hindi kinaya, nagdesisyon na lang na mamaalam sa mundong ito ng maaga. No? Alam natin, may iba dyan na tumalon sa tulay, tumalon sa MRT, no? Dahil walang fulfillment, wala silang nakikitang kabuluhan, purpose ng kanilang buhay. No? Sari-sari ng dahilan yan. Pero isa lang po ang pinaka-main purpose yan, walang fulfillment. Okay? Sabi sa Colossians, chapter 3, verse 1 to 3, babasahin ko ito sa Ingles, since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Salamat sa pagkakabasa ng salita mo, Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyo pong salita at mensahe na ipapahayag sa amin ngayong araw na ito. Lahat ng mga Panginoon ay makapangusap ka sa kanila. Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala, Panginoon, ang bawat saglit ng aming pagtatalakay ng iyong salita. Sa iyo, Ama, ang kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yes, palakpakan natin si Lord. Alright, so ang buhay ng tao ay parang mesa. Sabihin natin, mesa. Mesa. Yan, ang buhay ng tao ay parang lamesa yan. Kailangan may 4 na paa para maging balanse at ma-fulfill ang purpose ng mesa. Kung 3 lang ang paa, 2 lang ang paa, ano mangyayari sa mesa? Mabubuwal, matutumba, walang balanse. Okay? So, nilagyan ko ng pagpapakahulugan ang bawat paa. Yung unang paa, family. Pangalawa, yung work. Pangatlo, ang ministry. Ang 4, yung recreation. Yung family, ito yung home. Masaya tayo dito kahit anong nangyayari. Work, ito yung ating resources. Dito nanggagaling yung ating kabuhayan. Ministry, ito naman yung ating pag-exercise ng ating pananampalataya sa Diyos, ng ating paglilingkod, no? Dito tayo natututo, dito natin nakikilala sa ating paniniwala na merong Diyos. Okay?
Kaya meron tayong ministry. May mga tao na walang Diyos, walang ministry yan. Walang Ministry is paglilingkod. Kaya tayo nagsisimba, pumupunta tayo sa church kasi bahagi ng buhay natin yung ministry. Tama po? Ang panghuli ay yung recreation. No? Ito yung fun moments, outing, unwind, adventure, no? Travel abroad. Yung mga moments na relax ka lang, pahinga ng konti. Kasama ito sa buhay ng tao. Tulad din ito ng apat na direksyon, north, south, east, west. Ano? Diyan umiikot sa apat na yan ang mundo ng tao. Tama? Pero, marami ang tatatlo lang ang paa. Ha? Marami ang tatatlo lang ang paa ng kanilang mesa. Alright? Wala silang ministry, wala silang Kristo sa buhay nila. Wala silang pinaglilingkuran, at yung iba malala, wala silang pananampalataya sa Diyos. Umiikot lang ang buhay nila sa tatlong paa ng mesa. Sabi natin kanina, pagka tatlo lang ang paa ng mesa, pwede itong mabuwal, at pag nabuwal, hindi matutupad ang kalooban ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng fulfillment. So, useless po ang mesa kapag ganon. Panggatong na lang po yan pag nabuwal. Ayan o. Iyon, ang nangyari sa mesa. Pag nawala ang isa, mabubuwal ang mesa. Panggatong na lang posibleng fulfillment ng mesa mo. Alright? We're not born here to just have family, work, and recreation. Yung tinatawag na eat, drink, and be merry, for tomorrow we die. That's not the purpose of life. Alright? Hindi tayo nandito para mag-aral, gumraduate, maghanap buhay, mag-ipon, mag-asawa, mag-enjoy, magkaedad, magkasakit, at mamatay. Okay? So, that's not the purpose of life. Is that what really life is all about? Tama ba? Temporary things. There's got to be more and bigger reason for life. Some bigger purpose kung bakit tayo nandito sa buhay na ito. Alright? So, sabi sa Colossians, babasahin ko lang ito. Ito ang pinaka-teksto talaga ng talata na ating pinag-uusapan. Colossians chapter 1 yan. Kanina ating teksto ay chapter 3. But before chapter 3, ang teksto, ang context ng ating pinag-uusapan ay ito, si Jesus Christ. Christ is the visible, nakikita, tangible, nahawakan, no, tao kasi siya. Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. So si Jesus Christ, hindi siya creature, hindi siya nilikha. Nandoon na siya kasama ni Lord, kasama ni God, before the creation. Kaya naniniwala tayo na si Jesus Christ ay Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and that Word was God. Verse 14, that Word became flesh. Nagkatawang tao. So, Jesus was God, even from before. For through Him, sabihin natin through Him, sa pamamagitan niya, kay Jesus Christ, God created everything in the heavenly realms. Lahat ng matatanaw mo sa langit, lahat ng espiritu na nasa langit, si Jesus Christ daw ang lumikha noon. And on earth, lahat ng nasa lupa, nasa daigdig. He made the things we can see and the things we can't see. Siyang gumawa. Such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities. In the unseen world, everything was created through Him and for Him. Para sa Kanya lahat. Ibig sabihin, ang purpose ng creation, ang purpose ng lahat ng nandito sa mundo, ay para si Jesus. Kapag wala kang Jesus sa buhay mo, wala kang kwenta. Ha? Ganun po yun. So si Jesus Christ lang ang kabuluhan ng buhay ng mga tao, ng mga bagay, at lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Yan ang ibig sabihin dyan. He is, ang sabi pa dyan, Christ is also the head of the church. Eto na, church na pinag-uusapan. Ministry na to.
which is His body, katawan ni Kristo. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. Sino itong lahat ng mga binuhay mula sa mga patay? Ito yung mga na-resurrect kasama ni Jesus Christ when Christ was resurrected on the third day of His death. Nung ikatlong araw na siya namatay, muli siyang nabuhay, di ba? Alright? Lahat ng mga makasalanang tinubos ni Kristo ay muling binuhay ni Kristo spiritually. He is the beginning and supreme of over all of them. So He is first in everything. Everybody say first in everything. First in everything. Ibig sabihin ito, sa buhay na natin, dapat si Jesus Christ ang first at prioridad natin. Amen? Sa mundong ginagalawan at iniikutan natin sa apat na paa ng mesa, na umiikot ang ating mundo at nakatayo ang mesa, no? Dapat si Jesus Christ ang una sa lahat ng yan. At bahagi dyan ang ministry. Amen? Pag na-miss mo yon, pag hindi mo narinig ang truth tungkol dito, itong verse na to, pag nakaligtaan mo to, pag hindi mo naunawaan ang bagay na ito, Colossians 1:15 to 18, hindi mo ito na-internalize, ito ang katotohanan, this is the oracle of life. Maingi pang hindi ka na lang sana ipinanganak, hindi ka na lang sana isinilang sa mundong ito. Bakit? Kasi balang araw, bawat tao na isinisilang dito sa mundo ay haharap sa paghuhukom ng Diyos na nagpahiram sa Kanya ng Kanyang buhay. Mananagot tayo, mananagot siya sa pagsusulit kung na-fulfill ba niya ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay o hindi. Kung nakilala ba niya si Jesus Christ na siyang first in everything, na siyang dahilan kung bakit ka nandito sa mundo. Yun ang ipagsusulit. Yun lang itatanong. Hindi tatanungin kung anong relihiyon mo. Hindi tanongin kung naniniwala ka sa Diyos. Lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos. Pero hindi lahat ng paniniwala sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos dahil si Kristo lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pag hindi ka dumaan kay Kristo, dahil ayaw mong maniwala kay Kristo, tapos ka. Amen? Wala kang fulfillment sa purpose ng Lord sa iyo. At ang ministry life, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon ang siyang nagpapaging balanse sa mesa. So, ang problema ng mesa ay wala sa design, wala sa ganda ng mesa, wala sa quality ng materyales. Ang problema ay pilay ang mesa. Imbalance, kulang ng paa. Alright? So maraming tao gustong maging successful sa buhay, pero hindi sila fulfilled. Walang fulfillment. May pera, walang kapayapaan. May career, walang contentment. May ministry, pero burnout. No? Bagsak. Ang tanong, ano ba ang balanced life ayon sa Bible? Dito sa ating topic, sa ating context, sa ating binasa, no? Ibinigay ni Pablo ang blueprint ng fulfilled life. Ito talaga yung basihan ng fulfilled life. At ang fulfilled life na ito, ang nagpapaging balance sa buhay ng tao. Ayan, no? So makikita nyo dito, ito yung isang bahagi ng mesa na napakahalaga. Kailangan bawat tao meron ito. Pag wala ka nito, walang fulfillment ang buhay mo. Now, kaya ko tinuturo kasi this year, gusto kong magkaroon ng fulfillment ang buhay nyo, ang bawat isa sa atin. Hindi lang kayo fulfilled sa work, sa family, sa recreation nyo, natutupad na yan. Ang tanong, fulfilled ba ang inyong ministry? Ganon din itong ating church, no? So, dito tayo focus. Pinakauna dito, how to have a balanced and fulfilled life. Fulfilled life begins with new life in Christ. Anong sabi sa verse na binasa natin? Since you have been raised to new life with Christ, no? Let's unpack this, okay? Yung word na ginamit dito, raised, past tense, di ba? Past tense po yan, nangyari na. Ibig sabihin, hindi yan mangyayari pa lang. Yung ating resurrection
life na sinasabi dito, tapos na, resurrected ka na. This is the born again experience. No? The reason why we can say we've been born again because we were raised to a new life with Jesus Christ. Yan po yan. Tapos, may isa pang past tense dyan, yung tatlong words. You have been. Everybody say, you have been. You have been. Yan. Past tense din yan. May gumawa nito sa'yo. You have been. May gumawa nito sa'yo, hindi ikaw ang may gawa. Ang iyong resurrected life ay hindi ikaw ang may gawa. So, hindi ito advice. Ito ay isang identity statement. No? Pinapakita lang dito kung anong totoong kalagayan mo, a changed status of life. Ang buhay mo ay binili na ni Kristo. Tinubos ka na, hindi ka na pag-aari ni Satanas. Alright? Parang kasal. No? Nung ikinasal ka, ang batas ng gobyerno ang bumago sa status mo. Dati single ka, yan ang status mo. Nung ikaw ikinasal, ano ka na? Married ka na. Hindi ikaw ang gumawa ng status na yon. Ang gumawa noon ay ang kapangyarihan, ang batas, ang gobyerno. Hindi ikaw ang gumawa noon. At minsan lang naganap yon. Married ka na buong buhay mo. Okay, ganun din sa ating Christian life. You have been raised to a new life with Christ. Hindi ikaw ang gumawa noon. It was God who did that through Jesus Christ, and that changed your life status. Hindi ka na anak ng dyablo, anak ka na ng Diyos. Alright? Kailan maintindihan natin ito na mahalaga ang pagiging anak ng Diyos habang tayo nabubuhay. Amen po ba? Balanced life starts with knowing your identity. Who you are in Christ, who you are in Jesus Christ. Amen? Ang Christian life ay hindi self-improvement. Everybody say self-improvement. Hindi, ang Christian life ay hindi mo pagbubutihin, aayusin mo, gagalingan mo, pagsisikapan mo, kumapit ka lang sa Diyos. Hindi ganoon ang Christian life. Madalas natin naririnig yan. We are not saved by good works. We cannot come to God by our own selves. Somebody has to do this for us. And that was done by Christ. Ang Christian life ay hindi self-improvement project na tinatrabaho mo. Ito ay resurrection work of Jesus Christ who is in you. No? Kung wala si Kristo sa iyo, you cannot come to God. Tandaan natin yan. No? Isang malaking fallacy, isang malaking kamalian, ang paniniwala na you come to God sa pamamagitan ng sarili mong sikap. Alright? So, kapag lubos mong naintindihan ito, sa sarili mo, nakikilala mo kung sino ka kay Lord, everything else will fall into proper place. Amen? Every decision, every action you make will just fall into the right places. Hindi ka lang empleyado, hindi ka lang magulang, hindi ka lang pastor o manggagawa ng simbahan, anak ka ng Diyos because you are raised with Christ. Amen po? Itong church, itong ministry, itong changed life, resulta na lang ito ng ating resurrected life. Without resurrection first, no, your belief, your faith, your religion is nothing. God has to initiate that resurrected life first. Kaya itong una natin, fulfilled life begins with new life in Christ. Amen po? We are here not to be saved, but we are here because we are saved. We have ministry not to be accepted by God. We have ministry because we are already accepted by God. Naunawaan natin. Maraming mga tao trying hard to live a fulfilled life pero spiritually bankrupt talaga. Kaya imbalanced. Pero kapag alam mong anak ka ng Diyos, may confidence ka. Amen po? So wag mong hanapin ang iyong identity sa mga sa trabaho mo,
Wag mong hanapin ito sa relationships, wag mong hanapin ang identity mo sa ministry. Ano ba talaga ang calling mo? Wala doon. No? Si Lord na ang magbibigay sa iyo kung anong nais niya sa iyo. Basta kailangan mo lang maunawaan tong una, that you have a new life in Jesus Christ. Amen po? Pangalawa, fulfilled life requires a new perspective. Sabi diyan, sa pangalawang sentence of phrase, set your sights on the realities of heaven. Think about the things of heaven. Amen? So, dalawang utos. Utos ito instruction order. Set your sights. Ibig sabihin, intentional focus. Think about, continuous mindset naman ang tinutukoy nito. Talagang, doon ka titingin, i-focus mo ang iyong mga paningin sa heavenly realities. At ang isip mo sa mga bagay sa langit. Amen? So kung yung una, yung unang tinalakay natin kanina, hindi ikaw may gawa, si Jesus Christ ang gumawa nun sa iyo, you were resurrected with Christ, when He came back to life after His 3-day death, 2,000 years ago. Siya ang may gawa noon, siya ang naglatag ng daan, si Jesus Christ ang daan, wala kang parte doon, ikaw ay tinawag lang niya, ikaw ay iniligtas niya. This time, dito sa pangalawa, ikaw na ang gagawa nito. You are the one who will have to set your sights, who will have to think about heaven. You have to set and align your eyes, your focus, and then yung iyong pag-iisip sa purpose ng Panginoon. Nasusundan natin? So yan ang utos diyan, dalawa. So kung yung una, yung new life in Christ, hindi ikaw ang may gawa, si Lord ang may gawa. With this one, ikaw naman ang gagawa. You have to align yourself in the new perspective. Okay? Ang perspective ay anak ka na ng Diyos. Yan ang perspective. Yan ang viewpoint. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka gagawing anak pa lang ng Diyos. So, kung anak ka na ng Diyos, kumilos ka, mamuhay ka, umasta ka, na katulad ng isang talagang anak ng Diyos. Makitaan ka ng Christ-likeness. Makita sa buhay mo, Monday through Sunday, throughout the week, 24/7, ang Christ-likeness. Huwag ka nang maging makamundo. Kaya sabi sa Romans 12, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen po? That's how you balance the table and fulfill God's purpose in you. Kung meron kang family, maganda family mo, fulfilled ka na sa family. Meron kang magandang work, fulfilled ka na sa work. At ikaw ay may mga ipon, may mga recreational ka, may mga layaw ka, may mga gala ka, may mga special activities ka, fulfilled ka, masaya kang tao sa madaling salita, sa mga temporal realms. Diyan umiikot ang mga makamundo. Pero wala ka nung ministry. Wala ka. Kaya mahalaga yan, di ba? Okay? Ito ang highlight ng fulfillment ng buhay ng tao. Kapag wala ka nitong ministry, pilay ka, mabubuwal, unfulfilled ang buhay mo kasi imbalance. So that's how you balance the table and fulfill God's purpose in you. In short, bigyan mo ng halaga sa buhay mo ang ministry ni Lord. Your kingdom lifestyle na sinasabi sa Biblia, ito yung ministry, ito yung servanthood. Ito yung humility, sacrifice, obedience, growing in the knowledge of God, and getting less and less of your flesh and worldliness. Tandaan natin, amen? Dito ka lang matuturuan yan. Dito ka lang lalago sa bagay na to. Amen? Alright? So, without ministry, sa family, sa work, sa recreation, sa lahat ng ito, hindi mo makikilala si Lord at hindi ka lalago sa Panginoon. Kailangan mo bigyan ng panahon ito. Lahat yan ay nasa ministry. Yan ang pag-balance ng mesa mo. Amen? Everybody say ministry. Ministry. Hindi sinasabing iwanan mo ang lupa o ang mundo. Ang ibig lang natin sabihin, heaven should shape you and live
So heaven should shape you live, how you live on earth. Dapat hubugin ka doon. Alam niyo, may mga tao na bagong Christian, bagong nakakilala sa Panginoon, hirap na hirap silang ayusin ang buhay nila, ang sarili nila. But every time they sit and hear the Word of God, napapansin nila unti-unti nagbabago ang kanilang thinking, ang kanilang attitude, eventually ang character and decision-making nila, at nagiging easy na mabago ang kanilang buhay. Amen po? Because of the hearing of the Word of God. Amen? Because of the ministry. So, balanced life is not a divided life, it is a directed life. Dito sa church, idadirect ka. Dadalhin ka sa tamang direksyon, tamang landas. Amen? Doon sa ministry, ganun yan. Kaya meron church. No? Tanungin mo yung sarili. Ask yourself this question. Ano ang laman ng isip mo sa buong linggo? Okay? Kung ika-count mo doon sa 4 na paa, on a scale of 1 to 10, ilan ang laman ng isip mo sa family? Ilan doon ang work? Ilan doon ang ministry? At ilan doon ang recreation? Ha? Doon mo ma-identify if you are a carnal Christian. Alam niyo, mayroon 2 Kristiyano. Spiritual Christians at saka carnal Christian. Parehong Kristiyano ito. Parehong pupunta ng langit ito. Spiritual Christian at saka carnal Christian. Spiritual Christian ay mga Kristiyano na namumuhay sa gabay ng Spirito, ng Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Moving according to the Holy Spirit, not according to the flesh. May mga Christians na carnal, they are Christians but living in their flesh. Ito yung laging pangaral ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa mga taga-Epeso. Marami, ano? So, 2 klaseng Christian. Saan ka doon sa 2 yon? So, tanungin mo yung sarili mo. Ano ang laman ng isip mo buong linggo? Doon mo i-gauge kung carnal ka o spiritual ka. Ako ba'y heavenly minded o earthly driven? Kung mawawala ba ang pera ko, ang mga bagay na pinag-iingatan ko, stable pa kaya ang joy ko? May joy pa kaya ako o mawawala rin ang joy ko? No? Masaya tayo pag nasa church, pag may blessing eh. Pero paano kung wala ng blessing? Strong pa kaya ang faith ko kapag may nangyari kung hindi inasahan? Kung all of a sudden, na-diagnose ako ng terminal illness, no? Magbabago ba ako? Madidepress ba ako? Susuko ba ako? Dito mo mag-gauge sa mga tanong na ito kung nasaan ka spiritually. A fulfilled life is not earthly controlled, not earthly temporary driven, not material driven, but heavenly directed. Amen? Panghuli, fulfilled life flows from a heaven or a hidden security. Ang sabi diyan, sa last phrase ng ating teksto, for you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. So, 3 powerful truths ang nakasulat diyan. You died, patay ka na. Tanungin ko kayo, ano ang kayang gawin ng isang patay? Now, iba yung you died because you're dead because of sin. Christ resurrected us, so we live in Christ, but we are dead to sin. So, wala tayong kayang gawin, o we cannot sin because we are no longer there. We're already dead to sin. You died to this life. Kaya ang isa pang patay, may gana pa yan sa mundong ito. May gana pa yan sa mga bagay, halimbawa sa pera. Bigyan mo kaya ng pera yung patay. Ha? Matutuwa yon. Yung patay, bigyan mo ng pera. Uy, ano ko lang, tumawa ka naman, bigyan kita ng 100,000. Yung patay, matutuwa yun sa pera? Wala, hindi ka papansinin nun. Walang alam yun. That's dead to this life. Sabi diyan, you died to this life. Ha? Bigyan kita ng pinakamagandang cellphone, 100,000 na cellphone, matutuwa yan? Wala na, ang isang dead to this life ay wala na ang kanyang utak,
ang kanyang emosyon, ang kanyang damdamin, ang kanyang focus, wala na sa buhay na ito. Amen? Tayo daw ay inalis na dito sa buhay na ito. You died to this life and your real life. Everybody say real life. Ito yung pangalawang truth. Your real life, yung fulfillment ng buhay mo ay hindi nakikita, invisible. Kasi sabi sa number 3, hidden with Christ in God. Amen? Everybody say hidden. Grabe no, ang totoo palang buhay natin, yung sinasabi nating buhay Kristiyano, nakatago pala ito kay Kristo. At ito ay nasa vault ng Diyos. You are in a secure place. We are in a secure dimension. In a secure location. Everybody say secure. Secure. Meron kang security, meron kang safety. Kaya sabi sa 1 John chapter 5, ang mga anak ng Diyos ay hindi pwedeng galawin ng dyablo. Sabi ni Jesus Christ, no man can pluck them out of my Father's hand. No man can take them away from my hand. Kasi we are secured. Everybody say secured. Secure. Alam niyo yung kaya usong-uso ngayon yung no? Yung kasuhan ng flood control. Lahat ng mga may kinalaman dito gustong maaprubahan at mapasama sa Witness Protection Program. Bakit gusto nilang maaprubahan sila sa Witness Protection Program? Dalawang bagay ang pinaka nangunguna doon. Unang bagay, kapag napasama sila sa Witness Protection Program, hindi malalaman ng kahit na sino na publiko kung saan sila nakatago, saan sila nakatira. Ititira sila sa isang lugar na walang makakaalam. Para sa proteksyon nila yon. Naintindihan natin? Pangalawa, meron silang immunity kahit papaano habang nililitis ang kaso, hindi sila pwedeng kasuhan sa kanilang sala dahil sila ay protektado. Naintindihan natin? At least meron silang kalayaan pa habang sila ay nasa Witness Protection Program. Yan ay temporary lang. Sa Panginoon, forever, for eternity, nakatago ka, protektado ka ni Kristo forever. Amen? Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Our life, ang totoong buhay daw natin, our real life is hidden with Christ in God. Kaya secured na tayo. Ito ang fulfillment na wala sa maraming mga tao. Kahit anong dami ng pera. Kahit anong achievements na rating nila, naabot nila. No? Kahit gaano sila kasikat. Gaano sila kaganda sa paningin at kabango. Sa paningin ng publiko, ng mga tao, wala sila nitong meron ang isang ordinaryong tao na kay Kristo, na ang kanilang totoong buhay ay nakatago kay Kristo at iniingatan ng Diyos for eternity. Amen? Grabe, ano? So, your real life is hidden with Christ in God. Ang tunay na buhay mo, hindi nakikita sa Facebook, hindi nakikita sa salary mo, wala sa mga titles mo, not even in your performance and your achievements in the world. It is hidden with Christ in God. Amen? Ganun po yan. Para sa mundo, walang saysay ang bagay na ito. Itong simple life with obedience of God, walang saysay ito. Pero sa Diyos, ito na ang pinakamalaking achievement mo, yung ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Alam mo ba yung maski masakit ang ulo mo, masakit ang tiyan mo, masama ang pakiramdam mo, pero nandoon ka, obeying the Lord, you are sacrificing. Alam niyo ba yung, minsan kakantahin ko nga dito yung isang napakagandang kanta, no? I will not offer anything that costs me nothing. Amen? Mayroong konting kirot dapat kapag ka mag-o-offer ka kay Lord. Obedience has sacrifice. Everybody say sacrifice. Are you willing to obey sacrificially?
Yun. Alright? So, yan yung bagay na yan. Our fulfilled life is secured in Jesus Christ. No? Sa panghuli, gusto kong sabihin sa atin, sa panghuli, maraming tao ang gustong maging fulfilled sa kanilang career, sa kanilang pamilya, sa kanilang personal life. People seek to find fulfillment in all places, pero bigo sila. Because they did not find the Lord. Hello? Fulfilled life. Ang fulfilled life, ayon sa ating pinag-usapan, may tatlong bagay. Based on new life, based on new perspective, and then based on hidden security, new security. Alright? Kapag tama ang identity mo, anak ka ng Diyos, tama ang direksyon mo, at secure ang puso mo, fulfilled na ang buhay mo. Amen? Everything will just fall into place. Pero ang fulfillment ay hindi resulta ng mas maraming pera, hindi ito resulta ng maraming achievements, maraming followers, etc., etc. Ang tunay na fulfilled life ay resulta ng knowing who you are in Christ. Yun yung pinakauna kanina. No? You are raised in Christ with God. Alright? Ikalawa, focusing on eternal realities in the heavenly realms. Hindi ka nakafocus sa mga temporal na bagay. No? At nakikita mo yung realities na yan sa ministry. Kaya mahalaga yung leg na yon ng mesa. Pangatlo, fulfilled life ay nasa hidden security ni Jesus Christ. Ang balanced life po ay hindi 50% God, 50% world, hati, no? Kundi 100% Christ-centered. Si Kristo lang ang siyang sentro ng ating buhay at pananampalataya sa Panginoon. So kung ang challenge ko sa atin, sino man naabot ng tinig na ito, sa lahat ng mga nandito, kung ikaw ay nakakaramdam ng panlalamig, panghihina, o nawawalan ka ng direksyon, baka ang itsura mo ay ganito. Kulang ka sa ministry, wala ka ministry, absent ka sa church, hindi ka nagbabasa ng Bible, kulang ka sa pakikipagniig sa fellowship kay Jesus Christ. Wala kang paglilingkod, hindi ka tumutulong sa ministry financially para umusad ang ministry ng Panginoon. Marami mga taong maka-reach out, hindi ka sumasali sa mga evangelistic activities, sa mga church activities, lahat ng ito wala kang ministry, wala kang sakripisyo ng oras mo. Marami kang time sa recreation, marami kang time sa work, marami kang time sa family, pero nasaan ang ministry sa'yo? Ganito ang itsura mo. Putol ang ministry sa'yo. Buwal ang mesa. Hindi fulfilled ang purpose ng pagiging mesa sa'yo. Alright? Ibalik mo yan. Kung hindi mo kaya ayusin, ipaayos mo kay Lord. Amen? Ayan ang itsura niya. Ayan. Ibalik. Sabihin natin, ibalik mo. Balik. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. So let us pray. Father, we thank you for this message. Iiwan ko sa iyo, Panginoon, sa iyo, Holy Spirit, ang pag-touch ng hearts ng bawat tao. Hindi ko na sila masyadong i-challenge, ipi-pressure. Ikaw na mangusap sa kanila, sapat na ang iyong salita na naipahayag sa mga tao, Panginoon, sa lahat ng abot ng tinig na ito. Sa iyo ko pinagtatagubilin, O Diyos, na ang mga Kristiyano ay maging mainit sa iyo throughout this year, at least throughout this year, na matapos ang year na ito with flying colors, ma-achieve namin ang gusto namin ma-achieve sa church, Panginoon, sa personal life namin, maging fulfilled life kami kasi fulfilled na kami spiritually. Gusto namin, Panginoon, sa ministry ay maging balanse ang aming mundo bilang mga taong nabubuhay sa mundong ito. Pinagpala mo na kami sa aming family, pinagpala mo ang aming work, pinagpala mo kami, Panginoon, sa aming personal life. We enjoy life. Lord, kausapin mo kami sa area ng paglilingkod sa iyo, sa area ng giving, sa area ng participating in the evangelistic ministry, area ng reaching out, area ng pagsamba sa iyo, corporately as a body of Christ, as a church. Lord, ikaw, Panginoon, ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Tinataas ka namin, pinagtatagubilin namin sa iyo, Ama, ang aming buhay. Maraming salamat sa iyo. Kaluwalhatian ay sumaiyo, Panginoon. Abutin mo ang mga tao
na naabot ng tinig na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa lahat ng naabot ng tinig na ito, God bless you all. Hanggang sa susunod na Sunday, makinig po tayo sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain kayo ng Diyos. Amen.